The commander-in-chief should stop deceiving himself. He cannot be oblivious of the fact that with his signing into law the General Appropriations Bill, he necessarily opened the floodgates of corruption that he is ranting against. The National Expenditure Program for 2025 was prepared by the Department of Budget and Management, which is directly under his office. Hence, it would be impossible for him not to know the illegal insertions made by the lawmakers. He cannot therefore escape responsibility and accountability for allowing the plunder to occur. His allies in both houses of Congress, on the other hand, have launched their separate congressional investigations, with most of them either grandstanding for the television cameras or lunging at each other. Others are covering up for their guilty colleagues by refusing to produce the transcript of the committee hearings to reveal the names of the culprit proponents of the flood control projects who benefited from the huge looted portion of the general appropriation. A chairman of a Senate investigation committee refuses to subpoena a member of the lower house who has been consistently tagged by witnesses as one of the principal looters of the national budget, invoking parliamentary courtesy as his excuse, a convenient and stupid justification to protect an ally from being grilled and undressed naked before an irate public. Given that this is the same senator who is the principal author of the law creating a new Senate building whose cost has ballooned to a staggering 35 billion pesos for the luxurious offices of the 24 senators, an amount that could have been spent for the construction of hundreds of school buildings and housing units for the poor. The project is a disguised corruption on a massive scale. It is unsurprising, therefore, that he refuses to summon a perceived corrupt lawmaker to face a probe of his misdeeds. Ayan po yung last part po ng yung column po, Attorney Sal. Kaya na sinabi natin kanina, hindi maiiwasan ng Pangulo ng Bansa na makatakas sa accountability sapagkat gaya ng pinaliwanag natin sa mga unang artikulo sa The Manila Times at sa programa natin, ay ang responsibilidad ay humihinto yan sa lamesa ng presidente sapagkat siya ang nakakaalam sa kanyang kapangyarihan. Hindi maaaring hindi niya malaman ang mga lahat ng mga kalokohan. Kaya dapat talagang siya ang managot. At tigilan niya na ang pagkukunwari at ang pagloko sa sarili niya na siya'y galit na galit. At sa headline nga ngayon, kailangan daw matapos na ang greed. Paano? Paano ba nagsimula yan kung hindi sa'yo, Mr. President? Sapagkat you allowed it to happen. Kung hindi ka man kasama, you were neglectful or you consciously allow the occurrence of corruption in our country, and you cannot pretend not knowing it. You cannot pretend being angry and aghast at it. You cannot pretend and shout, stop this greed. The greed would have not happened if you did not allow it. Samantala, ito namang mga nasa Kongreso at Senado, ayun, nagpapaligsahan sila, mag-grandstanding ng mga investigasyon, ng kunya-kunyaring investigasyon, pero sila nagtatakipan. Itong si Congressman Toby Chanco humihingi ng committee report ng isang komite para malaman kung sino mga proponente ay ayaw nilang ilabas. Pinagtatakpan nila. Bakit? Sapagkat ba makikita natin ang mga proponente doon ay isa sa mga proponente ay kamag-anak ng presidente o kaya anak? Bakit itinatago ninyo? Isa pa, yung small committee yon, hindi ko rin maintindihan. Ang miyembro noon ay si Saldico, si Escudero, at saka si Martin Romualdez. Bakit hindi nyo pinapatawag yang si Grace Pook? Sapagkat siya ay nakakaalam kung sino, na sila lahat ang naglagay, yung mga insertions na yan, alam nila yan. I'm sure napakiusapan niya, na-insert nila yan, ng kanilang mga kasama. Hindi nila pinapatawag. At itong si Lacson naman, na nagpapanggap din na malinis, ayaw ipatawag dahil daw in third parliamentary courtesy. yung kalokohan na
excuse na yan, yan ay isang stupidong katwiran. Yan ay pagtatakip lamang. Mabuti naman dahil binabanatan na sila ngayon. Binabanatan ng programa natin, binabanatan niya si Lacson kasi sabi nga natin, kung pumorma ka para kang malinis. Pero ikaw ang nagpromotor noong 30 ngayon ay umabot na ng 35 billion pesos na magpagawa ng isang building ng opisina niyo sa mga senador. Biro po ninyo yan, 35 bilyong piso ang gugulin para lang magpatayo ng mga opisina nila ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ikaw, lalo ka na Lacson sapagkat ikaw ang promotor niyan. Tapos kung pumorma ka, kunyari ay wala kang alam, hindi po pwede yan. Ito rin si Escudero, isa pa ito. Kaibigan natin lahat yan actually, pero hindi po pwede yung ginagawa nila. Magtatalumpati ka, babanata mo si Martin Romualdez, sasabihin mo, siya nagpakulo ng impeachment dahil kailangan ng mga ayuda, may labas kung hindi pumirma. Pero bakit ngayon ka lang nagsasalita? Ilang buwan ang nakaraan yan. Dapat noon ka agad sinabi mo na yan. Pangalawa, ba't di mo sinasagot yung akusasyon sa'yo na ikaw ay tumanggap ng ilang milyon o bilyon o whatever kung magkano ang amount. Sapagkat inamin mo na nga, o isa pa yun, inamin mo na tumanggap ka ng 30 milyones na peso sa inyong kampanya. Yan po ay bawal. Bawal. That's a crime under the Omnibus Election Code. Kaya nga itong si George Garcia na napagsabihan natin, bakit mo ba humingi ng paliwanag? Alam mo na nga na bawal, inamin na nga. Inamin na rin nung nagbigay, inamin din nung tumanggap. Ba't di mo pa i-demanda? Yan ang problema eh. Huwag nyo na itong bigyan ng lahat ng mga leeway o leniency. Kailangan managot sila. Tigilan nyo na sapagkat galit na ang taong bayan. Kung ayaw nyong mapalitan, pareho ng EDSA 1, EDSA 2, ayusin nyo ang bansang ito. Kung hindi, talagang papalitan kayo.